Isang magandang balita po mga kakamping, meron pong good news na ibinahagi si Atty. Lenny. Ayon sa kanyang post na ito, "It is with immense pride that I share that Angat Buhay NGO is now recommended for ISO 9001 2015 certification after rigorous assessment by ISO accredited auditors. The ISO certification for Angat Pinas Incorporated is an affirmation of our commitment to efficiency, quality, and continued improvement, which sustains the trust we've earned from our partners and volunteers through the years." So sa pagkakaintindi ko po ay recommended na or certified na, no, kung daw nagkakamali, ISO certified na po ang Angat Buhay. Alam nyo, ito po isang malaking tagumpay dahil kapag nakikita ng mga donors, ng mga volunteers na certified na sa ISO ang Angat Buhay, ibig sabihin po niyan, mas marami pang magtitiwala, mas marami pang tutulong, makikipagtulungan sa Angat Buhay para mas marami pang matulungan ng mga Pilipino. Ang tagumpay ng Angat Buhay ay tagumpay po ng bawat Pilipino dahil para po sa mga Pilipino ang Angat Buhay NGO. So, napakalaking tagumpay ito, napakalaking milestone. Wala pa yata tayong 2 taon na, no, pero ayan, sa pagkakaintindi ko ay certified na po sa ISO ang Angat Buhay. At yung pinaka-latest po na accomplishment ng Angat Buhay, ayan po, pwede nyo rin po yung makita sa Angat Buhay FB page na kapag patayo po ulit sila ng dormitoryo. Ayan, makikita nyo po dyan. So, ayan, nabuksan na po, no, at mga kabataang Pilipinong mag-aaral po ang makikinabang niyan. So, malaking tulong po yan para sa safety and security ng ating mga mag-aaral. Sa ibang balita po, sabi dito, former Senate President Franklin Drilon says ex-DOJ Secretary Vitaliano Aguirre III, who allegedly forced a witness to testify against former Senator Laila De Lima, may be imprisoned for 10 to 12 years if proven guilty. Ayan, tignan mo nga naman, ano, kung daw ako nagkakamali, nasa 77 or 70 plus na si dating DOJ Secretary Vitaliano Aguirre. Kung mapapatunayan na guilty siya dyan, at matutuloy na makulong, makakalaya siya, 90 plus na, no, if I'm not mistaken, ano. So, tignan mo, bumaliktad na talaga yung mundo. Yung dati, tila pinagtulungan nila sa Senator De Lima, ayan, medyo rumeresback na po si Senator De Lima. Ito po, ibabahagi ko sa inyo yung mga update, no, na tila nagpapahiwatig ng unti-unting pagbagsak po ng SMNI. Yung mga update, latest, patungkol dun sa nangyari. Dahil kasalukuyan po, iniimbestigahan po yung isang host sa SMNI dahil sa sinasabing nagpakalat daw ito ng fake news or disinformation patungkol kay Speaker Martin Romualdez. Sabi dito ng Philstar, television network Sunshine Media Network International could face potential sanctions from the country's independent broadcasting body for allowing an accredited host not trained in responsible broadcasting to go on air. So nakalagay dyan, SMNI flag for allowing non-KBP accredited broadcasters to go on air. Malaking dagok yan sa SMNI. Pero sabi dito, Pastor Quiboloy pumalag sa House probe sa SMNI. Sabi niya, pag iyan ginawa ninyo, talagang masama kayo kasi ayaw ninyong makinig sa tama. Magpasalamat kayo sa bansang ito, merong hindi natatakot magsalita ng totoo para mag-guide ang ating bansa. Hindi malugmok sa kadiliman, pahayag ni Pastor Apollo Quiboloy. Sinasabi niya na masama kapag daw itinuloy yung probe, no, actually, ayan na, nasimula na, no. Pero hindi naman yata tama yun. Kasi kung nagpapakalat ang isang network ng fake news or disinformation at hahayaan lang, mali yun. 'Di ba? Hindi pwedeng sabihin na masama ang isang institusyon, kagaya ng Congress, no, kung iimbestigahan nito ang pagpapakalat ng disinformation ng isang network. Hindi po tama yun. Kung walang ginagawang masama, no, dapat maging kampante sila Pastor Quiboloy ang SMNI. Dahil kung wala silang ginagawang masama, mapapatunayan nila yan sa probe or sa investigation ng Congress, no? Mapapahiya ang Congress. Pero bakit kailangan matakot? Bakit kailangan magsabi ng mga ganitong statement, no? Kung wala namang ginagawang masama. Parang doon sa ICC lang. Bakit natatakot papasukin or makipag-cooperate sa ICC kung walang ginagawang masama? Di po ba? Kasabay po ng investigation ng Congress sa SMNI, nag-trending po ang hashtag na ito, fake news, hashtag yes to SMNI shutdown. Ayan, nananawagan po ang mga netizen. Sabi dito, 100,000 monthly salary for SMNI anchors who reported fake news versus Romualdez. Ayan, 100,000 monthly, napakalaki po niyan, no? Kumpara sa mga ordinaryong manggagawang Pilipino. Pero yun nga, sabi dyan, 100,000 monthly salary for SMNI anchors who reported fake news versus Romualdez. So, yan po yung mga latest na balita na gusto kong ibahagi sa inyo. Ano pong reaction nyo dyan? Ilagay nyo lang po sa comment section below. Huwag niyo pong kalimutang i-like ang video natin at magkita-kita po tayo sa susunod kong video. Salamat po.